Excuse me. Direction to Quiapo, please. And after that, I have to take a bus. Oh, boss. A bus. Wait lang ah. Okay. Well, well, well. Look, do we have here? How many are there? Hi, good morning. This is Leah, and I'm calling on behalf... Isa sa mga pinakamadali daw pasukan trabaho ngayon sa Pilipinas ay pagiging call center. Kala ko ngayon nasa likod ko Amerikano. May I please have your first name? But Oo nga. she's Pinay. Yeah. Diba? And the question is, Ay, sige, Juan- wag ka na makipagsabayan. Gano'n nga ba kagaling mag-English si Juan? kailangan natin sabihin ito in English. Can one still speak fluent English? Ikaw, abun up to the German mo. talaga yan. Hindi yun, English yun. I wonder, Can one still speak? fluent English? Sinong gumawa? Sino ba talaga gumawa? Paano nagsimula? Oo nga. Iba't ibang paniniwala. Dami kasi. May basihan ba o wala? Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Everybody stand. Good afternoon. Hindi man tayo mga Amerikano, pero pagdating sa pagsasalita ng wikang Ingles, kayang-kaya raw ni Juan na makipagsabayan kay Joe. Katunayan sa ginawang pag-aaral ng Global English Corporation sa taong ito, nanguna ang Pilipinas sa larangan ng Business English Proficiency. Ito ang paggamit ng wikang Ingles sa aspeto ng trabaho at pakikipagkalakalan. Dinaig pa natin maging ang mismong Estados Unidos. What is your strongest internet advertising that results in sales? Okay. Okay, class, can you tell me the English word for 안녕하세요? Dahil sa husay daw ni Juan sa pagsasalita ng wikang Ingles, dinarayo pa tayo ng mga Koreano para lang magpaturo. 제 생각에는 필리핀 사람들이 영어도 잘하고 또 영어를 배우는 비용이 미국이나 호주보다 더 싸기 때문에 필리핀에 많이 오는 것 같아요. Patunay din ang pagiging bihasa natin sa business English ang pangunguna ng Pilipinas sa call center industry sa buong mundo. Pangalawa na lang ngayon ang bansang India na may mahigit sa 300,000 call center agent. Ilan sa mga call center agent galing na sa ibang trabaho. Dati akong OFW. Dati akong registered nurse. Dati akong teacher, ngayon ay call center. Sa ibang kumpanya pa nga, wala raw age limit sa pagiging call center agent. What type of services are you getting? Ang call center agent na si Danilo, 58 years old na. Kung tutusin, sa edad niyang yon, pwede na siyang magretiro. Dito naman yata sa trabaho to, kahit anong edad ka, as long as kaya mo makipag-communicate, di ba? Really number one. Hindi naman tinitingnan yung, hindi man yung mukha mo titingnan, di ba? Hindi siya katulad sa day job na masyadong formal. Dito medyo casual ka. Okay, Pero I wonder, gaano ba kahirap ang makipag-usap sa mga Amerikano? Maubusan kaya kami ng English ni Susan kapag sumaba kami sa pagiging call center agent? What email address would you like to use to get an order confirmation email? Why do you want my email? I'm sorry, ma'am, but I need some basic information to get this call started. I understand that. Can you get me somebody else? Okay, I'd like to transfer you to our supervisor. Can you wait for a second? Pinahihirapan niya ako. karamihan sa mga call center dito sa Pilipinas, pinaiiral ang English-only policy. Ibig sabihin, bawal ang magsalita ng Pilipino kapag oras ng trabaho. The customers would hear on the other end, and they would say, "Hey, where are you from? Are you from Philippines or are you from somewhere else?" Bawal Tagalog, English only. Ang agent na si Ivan, minsan nang nilabag ang English-only policy ng call center